The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning! Happy Tuesday, Pastor! Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha. Happy Tuesday. Yeah. Yun naman, pulang-pula. At ang background mo pa rin ay punong-puno ng ulap. At nag-aabang na ang iyong mga taga-subaybay. Para nga sa magandang balitang hatid mo sa amin ngayong Martes, Pastor. Yes, of course. Good morning sa ating mga kaibigan. Danny at Arlen Ragot, mga taga-Singapore yan pero nanonood sa atin. Thank you so much for tuning in. Tema po natin this week ay larawan ng isang tunay na taong pinagpala. Yung tipong tinatawag nating blessed. Kasi nga po, baka habol tayo ng habol ng pagpapala ng Diyos. Baka mali naman yung ating pananaw pagdating sa pagiging blessed. Kahapon sinabi natin, kung ikaw ay hindi nagpapa-impluensya sa mga maling gawa ng mga taong masasama, liko ang bituka, alam mo yon, yung makukonsidera mong isa kang taong pinagpala. Kung di ka sumusunod sa agos, at galawan ng mundo na to, na puro lang pang sariling kapakanan ng focus ng isipan, ikaw po, matatawag mo sarili mo, isa kang blessed na nilalang. Kasi nga po, sinasabi natin, kung dami mo kang pera, kasi operator ka ng illegal na isabong o pasugalan, hindi po blessing yan. Okay? Sumpa yan. Okay? Huwag niyong hintayin yung agupit ng consequence ng Diyos pagka illegal at immoral yung pamamaraan ng ating pinagkakakitaan. Kung sandamakmak yung pera mo sa bangko, galing naman sa kaba ng bayan, naku po, Diyos mio, sumpayan, hindi po yung blessing. Ituloy natin. Okay, yung kasunod lang po na verse nitong binasa natin kahapon, kasi ito po tuloy-tuloy, ito pong Psalm chapter 1. Kahapon, verse 1, ngayon po, verse 2. Sabi dito sa Salmo 1:2, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. In English po, sabi, yung delight daw po ng taong blessed ay nando sa mga katuruan ng Diyos, yung pagsunod sa mga will at plano ng Diyos. Sana po, hindi lang tayo nasisiyahan sa pakikinig at pagmemorya ng Bible verse dahil baka maging contestant tayo sa What's on Your Mind. Kaya ka excited dito at lagi kayo nire-remind ni Brad Ted dyan. Wag lang po ang habol natin, maging contestant sana ako. Kaya itatabi ko itong verse ni Brad Jeff. Nawa po ang una nating adhikain ay yung matuto tayo kung paano ba maisapamuhay yung araw-araw na katuruan dito sa Daily Brad segment natin. Ang tanong lang kasi, Brad Jeff, sabihin ng iba, gusto ko naman yung mga katuruan ng Diyos. May sense naman talaga siya. Magpatawad, maging faithful sa asawa, huwag mangurakot. Pero Brad Jeff, ang hirap talaga Pag yung opportunity presents itself para wag sundin ng katuruan, parang hirap na hirap yung laman ko sumunod. Ganyan din po ako sa una. Alam niyo po yung naging susi sa mga na-interview kong tao through the years. Huwag ka mag-focus dun sa pagsunod lamang. Mag-focus ka sa pagmamahal ng Diyos. Meron po kasabihan na affection drives behavior. Pag binabago mo yung behavior mo, wala naman dun yung puso mo, panandalian lang yan. Naalala mo, Cha, di ba, nung nililigawan ka ni Boss Mike, lahat gagawin niya. Dahil pagka minamahal mo isang tao, kaya mo mag-adjust ng behavior. Kung nasan yung puso mo, susunod yung kilos mo. Kaya po from day 1, mula October 5, 2020, ang pinapamalahagi ko lang po dito sa segment, kung gaano ka kamahal ng Diyos. Siya'y namatay para sa'yo. Ikaw ang apple of His eye. Manumbalik lang tayo sa Kanya tulad ng prodigal son. Yung pagsunod, madali na lang po yan. Pag alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano kanya pinapahalagaan. Again, Salmo 1:2. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi, ito ang kanyang pinagbubulay-bulayan. Panginoong Yesus, salamat po. Ang pagsunod sa iyo ay hindi burdensome, sabi mo sa salita mo. Hindi ito mahirap. In fact, kaya nga madaling sundin ang aming mga magulang kapag mahal namin sila. At mapagmahal sila. Kaya Lord, alam namin na ikaw ay mapagmahal pa kaysa sa aming mga magulang. Your love is unconditional. Minsan nga, mga magulang namin, conditional pa. But Lord, ikaw, walang maliw ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya Lord, sa mga nakikinig ngayon na medyo nalilihis ng landas, Lord, bigyan niyo po sila ng pamaraan paano magkaroon ng revelasyon kung gaano mo sila kamahal na ikay namatay sa krus ng Kalbaryo upang sila'y maligtas. Salamat, Panginoon, at araw-gabi namin pagbubulay-bulayan ng mga salita. Hindi lang pag-time ng Daily Brad, kundi sa aming mga panahon na mayroon kang pagkakataon magbasa ng Biblia at sundin ang mga ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Panginoon, salamat pong muli sa magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff Eliscopides. Lord, we pray para po sa kanya pong pagmimisyon. Keep him always safe and protected. At Lord, siya po inyo ring gabayan sa anumang pong hamon na kanya kinakaharap sa pagtupad po sa kanyang misyon araw-araw. Lord, kami po'y biyayaan ninyo ng gift of contentment na kami po'y maging mapagkasya sa lahat po ng inyong biyayang pinagkakalob po sa amin. Wala pong pagkukulang, Panginoon, hanggat na kayo po'y nandito sa aming pong piling. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad Jeff, sa magandang balita. At sabi nga po ni Brad Jeff kanina, higit sa lahat, the message, yan po ang pinaka-importante. Sa mga nakikinig ngayon sa radyo, sa mga nagmamaneho, ito pong inaabangan. Praise God. Salamat po muli sa inyo pong inspirasyon sa aming programa. Brad Jeff? Yes, Brad Ted, maraming salamat again sa araw-araw na pagkakataon na binibigay niyo sa karunungan na mula sa Biblia. Hindi ko po sariling karunungan yan. So, thank you, Brad Ted at Chas. Paalam mo na muna ako para magbigay daan sa susunod nating mga segment. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides on a Tuesday morning. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.